Giniit ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na handa ang mga otoridad na arestuhin ang mga opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control projects, kabilang sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada sa may inirekomenda ng ICI para kasuhan ng plunder, graft at bribery. Samantala, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na binago na ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ang dating bersyon na nagbanggit ng charges ay pinalambot at sa final draft imbestigahan na lang ang rekomendasyon. Dahil sa hirit ng majority bloc, pinalambot ng Senate Blue Ribbon Committee ang malakas na lingwahe ng committee report patungkol sa rekomendasyon laban kina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Francis G. Escudero at iba pang nasasangkot sa flood control scandal. Base sa partial committee report, inirekomenda ng komite na kasuhan ng plunder, malversation, bribery, graft at iba pa ang tatlong senador dahil sa flood control scandal. Pero sa isinagawang meeting ng mga miyembro ng komite noong Lunes, nagkasundo ang majority bloc na baguhin ang lingwahe ng report kung saan imbis na pakakasuhan ay isasalang na lamang sa investigasyon ang mga senador at iba pang individual na kasama sa report. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, ang pagbabago sa lingwahe ay itinulak ng majority bloc. Ayon pa kay Lacson, masyadong sensitibo ang salitang charge at baka isipin ng publiko na may kasong isinampa na kaagad. Kaya't pinili ng majority na baguhin ang wording para hindi magmukhang guilty ang makasamahan bago pa man masuri ang ebidensya. Sa ganitong paraan, kinilala ng Senado ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan at pinananatili ang proseso ng patas na investigasyon. Para sa mga senador na nadawit, ang pagbabagong ito ay nangangahulugang haharap sila sa investigasyon ng may fairness intact, hindi premature judgment. Dahil dito, sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay hindi pa muna haharap sa anumang kaso sa ngayon. Tiniyak naman ni Lacson na hindi lumabnaw ang committee report dahil ang lingwahe lamang ang pinalambot. Walang nabago, walang substantive na na-revise, pareho pa rin. Yun lang yung language. Ani Lacson. Isa sa pinal ng komite ngayong Miyerkules ang committee report bago papirmahan sa mga miyembro. Kailangang makakalap ng 11 pirma upang maiakyat ito sa plenaryo ng Senado. Tinawag naman itong politika ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang pagrebisa sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Rimulya, posibleng nagkakapersonalan at may nangyayaring negosasyon sa pagitan ng mga mambabatas. Giit ni Rimulya, ang mahalaga ay buo ang records ng Blue Ribbon Committee, kabilang ang mga testimonya sa mga nakalipas na pagdinig. It's politics. Siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Meron yan, may negotiation yan, may compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila, tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records sa Blue Ribbon Committee, tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anti-climactic yan eh. Kung ano alam natin, yun na yun eh. Nilinaw din ni Rimulya na may halong katotohanan ang umano'y biro nito kamakailan kay Senate President Tito Soto na wala siyang dapat ipag-alala sa planong kodita sa Senado dahil nakahanda ang aaresto sa mga senador na sangkot sa anomalya sa flood control. Meron mga nag-aantay daw kung pag-aresto. Ano pong ibig niyo pong sabihin doon? Biro lang po ba talaga ito? Hindi, ano yan eh, running, parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, pag may warrant of arrest, a-arrestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. Totoo naman yan. Sir, ang arresting teams na ito ay para po Sa mga dapat arrestuhin. sa Pilipinas po na mga kaso. Sa mga dapat arrestuhin. Kasi sa legal system natin. Within our legal system. Sir, on the flood control scandal, sir, meron po ba tayong updates? Are we seeing filings this week, next week, soon? Ano po ba Ito na lang sasabihin ko, no? Ongoing lahat ng investigation sa Office of the Ombudsman, marami yan, at tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnay namin sa DOJ na tuloy-tuloy rin iniimbestigahan ng lahat. Siyempre, ang DOJ, binigyan natin ng ano yan eh, we delegated to them some of the work. And basta't makikita nyo na lang yan, ayoko na magsalita kung sino,
Basta pag final, sa kanya ko tanungin. Malapit na po ba, sir? Hindi nga, basta hintayin nyo na lang. Basta final, tanungin nyo na lang ako. Kasi ayoko na magbigay ng kahit oras, araw, linggo, wala na tayo nun. Pag final na, tanungin nyo ako. At sir, wala na rin po masyadong pangalan. Hindi muna, pag final na. Pag final na. Sir? Yung pangalan, pwedeng pag-usapan yan, paminsan-minsan, pero hindi pag hilaw na hilaw ang kaso. Dapat kung may kaso na, saan na pag-usapan? May idadagdag ba mga? Well, marami. Basta ano to, tuloy-tuloy lang to. The next few months will be exciting. There will be a lot of work done. Kaya nga ginawa namin to kasi nga we're preparing for the big push. We're gonna have a big push. Kasi nga nahihinig na yung mga kaso. So it's really more of us shoring up the evidence and making sure that we're able to present them properly. And we're doing a lot of, we're conducting a lot of research, legal research, not only here but internationally, yung mga ibang cases abroad sa corruption. Because it's a worldwide phenomenon naman yung corruption. How each country deals with it is important because in the end, we look at other systems when we do not have the precedents here. We look at other precedents. Yun ang ating aim dyan. Okay? Yung connotation, halimbawa, doon sa draft na initially routed, merong word doon na charge, no? Recommended to be charged. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. So, in-specify na lang namin na sa halip na instead of using the word charge, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. So yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin doon sa ano, hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court, na i-charge sa court, kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So, kinarek lang namin yon. So to undergo preliminary Kasi ang investigation. charge is ay parang generic yan, pero sa ang connotation, pagdating sa layman, no, ordinary people like us, parang ang dating kagad charge, naka-charge ka sa court. So there's nothing substantial, there's nothing, we never deviated do sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI. Sir, to be clear ha, undergo PI on plunder and graft. Yung tatlong Hindi, senador. marami. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards, marami yon. Same pa rin dun sa draft. Same pa rin. Same Hindi pa naman rin. ibig sabihin na nag-weaken yung recommendation ng No, Tribal Committee. no, Alright. not at all. Instead of filing charges, undergo PI. Oh, medyo na-generalize lang or na-specify. No? Instead not to be charged, nasabi ko nga, pag sinabing charge, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pag-isipin ng mga tao, charge na sa korte. Sending dun sa briefing kahapon with Ombudsman, DOJ, and AMLA. No, I cannot divulge kasi ano yun classified information yung iba. So, may usapan na that was an executive session where for validation. Kasi meron kami binalidate na ito ba na-take up namin sa Blue Ribbon, anong status sa inyo, So things yung like that. pagbabago ng language, did it have something to do with minority na hindi raw nagustuhan niyo? Nothing to do with the minority kasi hindi pa namin nakausap yung minority. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala, Yung nothing pa-change to do. ng language? Ano yan? Sa majority pa lang yan. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, sopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko nga may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Sir, ngayon po ilan din nakapirma na council? Hindi, wala pa nga kasi nga pinafinalize yung draft para bukas mai-route. Sir, yung mga hinaharap ng ibang senador na dapat daw may madagdag, may mabawas, may meron It's ba not for them. nangyayari? Kung meron silang ganong suggestion, mag-present sila ng ebidensya. No? Madali magsabi na bakit ito wala, bakit ito nandyan. Where's the evidence? We go by the evidence
na nag-gather sa Blue Ribbon hearings. We cannot go beyond that. And we cannot go short of the evidence as presented. Hindi pwedeng say so, madaling mamuna eh. Bakit si Speaker ganito, bakit? Nasa ebidensya mag-present sila, they are members of the committee, tumulong sila, hindi sila, instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Recommended for PI din ba, sir, si dating Speaker Romualdez? Hindi ko matandaan kung kasama siya sa ano. Sir, si PBBM po, babalikan Malayo na yun. Kasi impeachable officer ang presidente eh. Na-dismiss na nga yung impeachment complaint. So dun sa gagawin pagbabago sa ng lingwahe, confident kayo na makakakuha ng enough signature? Confident ako. May pipirma from the minority, sir? Ano? Ha? From the minority, may nagganong... Wala pa kaming, hindi pa namin ipipresent sa minority. Inuuna ko yung majority. Sir, pag wala bang pumirma from the minority, hindi siya magiging committee report? Let me check with the rules ng rules of procedure sa inquiry. But as far as you know, Totoo bang teka, una yung nag-leak nag-leak ho ito tapos may mga sumunod do kayong pahayag naman na yung nag-leak yun mismo. So nabasa na ng Nabasa ko na nga Nabasa natin lahat. Ang haba nga po, Senator Ping, napagod ako Pero lalo na doon sa dulo nakadetalye kung ano yung mga kaso, mga rekomendasyon. Totoo bang babaguhin ninyo yung mga rekomendasyon ninyo lalo na sa mga na may kinalaman sa mga kasamahan ninyong senador? Wala naman na bago. Alam mo, nagkaroon ng misunderstanding yung ibang reporters. Kasi pinalis ko lang yung word na to be charged, pinalitan lang ng to be recommended for preliminary investigation. Wala naman kaibahan yun eh. Kasi pagka ang meron nga ako narinig na news report na hindi na raw pa kakasuhan. Wala naman pinagkaiba. Pag sinabi mong nirecommend mo para mag-undergo ng preliminary investigation, pinakakasuhan din. Yes. Oo, kasi yung charge, alam mo, nagkaroon ng concern doon dahil sinasabi ng mga ibang kasamahan ko noon, sabi niya, baka yung mga ordinaryong mga kababayan natin, pagka nakading ng charge, parang korte Kaya tama lang, sabi ko, hindi, okay lang yun, walang problema kasi yun din naman ang implikasyon, yun din naman ang meaning. Kasi hindi naman pwede mag-recommenda ng magsampa ng kaso ang Blue Ribbon Committee sa korte. Bago lang yun ng DOJ at saka ng Ombudsman. Sa piskal. So parang ganun ang naging implication na hindi na raw pinakakasuhan, pinapa-preliminary investigation lang daw. Wala namang kaibahan yun. Huwag lang yun nagbago, di ba? So ang magiging wordings po mula sa dating, kasi dati nakalagay ang pangalan. Yun din yung pag-isabi to be charged. Di parang mang pinapa-PI mo rin. Pero naka-identify din nakatukoy din kung anong kaso Halimbawa, plunder, malversation. Marami. May plunder, may malversation, true falsification, merong direct bribery, merong violation ng ethical standards, merong violation ng anti-graft laws. Marami, nandun lahat yun. Wala naman inalis dun Kasi kung ano yung lumabas sa narrative, kasi nandun naman sa narrative yun Tapos gumawa ng recommendation based doon sa mga naganap, doon sa mga pagdinig, kung ano yung ebidensya, testimonyang lumabas doon. Pero yung iba naman na hindi hagip ng ebidensya, mahirap naman pilitin natin, sabihin natin, pa-PI natin. Ano basis mo? Halimbawa, meron na banggit si Yusek Bernardo o kaya kung si Alcantara. Wala namang nagko-corroborate, wala namang validation. Anong gagawin mo doon? So, sasabihin mo doon recommended for case build-up in the case of DOJ or fact-finding inquiry or investigation pagka sa ombudsman. Di ba? Pero pagka kompleto, meron na ng testimonya, meron pang dokumento galing sa GAA na tumutugma naman yung listahan ng proyekto, yung halaga, doon sa komisyon na sinasabi. Tapos meron pang ibang dokumento. Ito, ayun. Pero yun nga, nagkaroon ng, yung natawa nga ako kasi sabi, hindi na pakakasuhan. PI na lang daw. Ano ba diferensya doon? May spin po Parang may nakikita ba kayong tumatrabaho ng mga spin doctors dito? Hindi ko na alam yun. Basta sinapaliwanag ko lang na pag sinabi nating pinakakasuhan, pinapa-preliminary investigation natin. Hindi naman pwede, sabi ko hindi naman pwede magsampa kami sa korte. Hindi naman kami DOJ, hindi naman kami Ombudsman. Labas sa amin yun. Meron ho kasing mga nagdududa na ito konektado sa Senate coup o sa pagpapalit ng liderato. Kaya daw ho medyo
lumambot ay dahil sa bantang pagpapalit ng Senate leadership. Pinag-usapan na namin ni Tito Sen yan eh. Sabi ko, kung anong consequence, ready ba tayo? Sabi niya, oo, alam mo naman tayo, sanay din naman tayo sa minority. So, pinag-usapan na namin. Yung kaya lang, yun nga, may mga concern mga kasamahan namin. Baka naman pwedeng palitan natin itong word na ito, itong phrase. Nung pinag-aralan ko, wala naman problema. Yun. Sa ngayon po ba, ilang, just for our information, ilang pirma po ba ang kailangan para ma-adapt ito as a committee report po? 11 kasi ang member ng Blue Ribbon, 17 ang regular. Tapos 3 yung ex officio. So, bali, 20. So, kailangan simple majority, at least 11. Nakakailan na po bang pumipirma ngayon? Kahapon lang na finalize na yung final na version. Hindi version, baka magkamali na naman. Yung edit, final edit. At mamaya pwede na itong i-route ulit sa mga kasamahan ko. Nung may lumabas pong report, may 3 nag-withdraw ng pirma. Fake news ba yun? Hindi, totoo yun. Sila sa akin eh. Senator Subiri, Senator JB, Senator Vin. At yun nga, nung nag-caucus kami, in-express naman nila yung kanilang apprehension. Alam mo, naintindihan ko naman na may mga sentimento kami dahil nga doon sa complexity at saka doon sa sensitivity nitong pagdinig na ito, itong the whole issue. Kasi may mga na-involved na mga kasamahan, may mga na-mention. So, naintindihan ko naman yung kanilang situation. Sabi ko, kung hindi nga kayo pipirma, maintindihan ko rin naman eh. Kasi after all, narinig naman ng publiko yan sa pagdinig natin. Kaya lang, kailangan, kumpletohin ko yung aking trabaho na maggawa ako ng committee report, pagkatapos i-defend ko sa floor, kailangan gawin ko yun. Kung hindi ako makakuha ng 11, then sabi ko, walang problema sa akin. Hindi walang committee report, wala ako i-defend. Parang Lacson report na lang po yun. Hindi, ganito kasi nangyari na minsan yan sa PIDAP eh. Noong hindi na adapt yung committee report, parang ginawa na lang ng chairman's report. Chairman's report. Hindi ko naman gagawin yun. Pero kung magre-request ang ombudsman, magre-request ang DOJ, kung pwedeng i-fairness sila noong maski unsigned report na after all, yun naman eh, nahalukay naman dun sa mga public records din eh, sa public hearing eh. So walang problema yon. Ipagpapaalam ko yon kay Senate President at kung papayag siya, papadalan ko ng kopya. Ano naman eh, napadala na rin namin ng ibang mga ebidensya yung ombudsman at saka ng DOJ habang nagkakaroon ng pagdinig kasi naandyan na din naman sila as resource persons. So di ba minsan nga, dinadala nga nung Secretary of Justice pa si Ombudsman Boying eh. Di ba, dinala niya si Alcantara, dinala niya si Bernardo habang nagte-testify. Binalik naman niya. Ginawa ng affidavit. Oo, ginawa ng affidavit based on sa testimonya. Ngayon, kung ano pa yung naidagdag sa affidavit doon sa DOJ, dahil nag-a-apply sila sa WPP, hindi naman kami parang mapipilit sila na i-share sa amin yon kasi may MOA sila doon eh. Na may confidentiality na yun eh. Kasi at that time, nung di pa sila natatanggap, nag-a-apply sila, confidential yung mga pinag-uusapan nila doon eh. Senator Ping, ang binabasa ko po yung mga pangalan ng mga tao na nirekomenda ninyong i-preliminary investigation, marami po doon ay inuso ni Undersecretary Bernardo at ng iba pang testigo. Matanong ko lang po, meron po ba kayong nirekomendang ipa-PI na ang basis yung sinabi ni Diskaya? Speaker Martin, kasi alam mo si Diskaya, kahit na hindi na siya sumulpot doon sa nung tinawag ng DOJ o ng Ombudsman o ng NBI, under oath siya sa committee eh. So, siyempre, hindi naman pwedeng i-discard o disregard yung kanyang testimonya. So, nandun yun. Pero may statement din niya, statement of fact na binanggit sa pangalan niya, then it's up to the DOJ or Ombudsman na i-follow up na lang yun. In other words, hindi naman natin hindi tatanggapin ng DOJ yun kasi nga hindi naman
na-affirm sa kanila yung affidavit o yung testimonial ni Diskaya. Opo. Actually, kaya ako po tinatanong yun, gusto ko malaman kung may halaga ba yung pagsasalita ni Diskaya dyan. Kasi nung unang banat niya, kung kani-kaninong pangalan yung mga pinagbabanggit niya po dyan tuloy yung mga ibang tao nabigla pa katulad ni Congressman Romulo. Opo. Pinangalanan niya, kaaway niya yun. Akala ko si Gutesa. Si Diskaya pala pag-usapan natin. Diskaya po. Diskaya. Oo. Nandun yun kasi under oath naman siya. Under oath naman. Opo. Saka si Gutesa. Bakit din yun? Siyempre, nabanggit sina Congressman Romulo, kung sino-sino doon. Babanggitin namin yun sa narrative. Tapos may recommendation din kami na, kasi tatlo yan merong recommended for PI, may recommended for fact-finding and or case build-up. Kasi pag DOJ, case build-up ang tawag nila. Ombudsman, fact-finding investigation or inquiry. So, yun. Masasama rin sila doon. As far as Ombudsman, fact-finding. Pag sa DOJ, case build-up. Case build-up, opo. Kila Yusek Bernardo at Henry Alcantara, wala hong rekomendasyon ang committee? Hindi, nabanggit doon na pag hindi saklaw ng kanilang testimonya na kung saan kinakailangan yung kanilang testimonya testify para sa maglilid sa conviction ng mga ibang tao, personality, pwede rin siya kasuhan. Doon sa mga ibang ebidensya naman laban sa kanila na hindi saklaw ng kanilang pagiging state witness. Ang lumilitaw ho kasi, nakikita ng tao na mga sumusubaybay sa pangyayari, parang tinanggap na natin na state witness at lusot na sa lahat ng kaso si Yusek Bernardo tsaka itong si Henry Alcantara. Hindi lahat ng kaso. Yung kaso lamang nasaklaw ng kanilang mga affidavits o kanilang pag-testify. Maliwanag yun. Doon sa committee report nandun din yun na yung ibang ebidensya na nag-link sa kanila na hindi naman nila alam o na hindi sila makapag-contribute para yung materiality ng kanilang testimonya mag-lead sa conviction ng iba, may kaso rin sila. Kaya, hindi absolutely immune. Ayun. So, nirecognize din mo ba ng committee itong dalawa as qualified talaga at pwedeng maging state witness? Hindi, in-state lang doon na tinanggap silang state witnesses ng DOJ, ng WPP. Pero hindi kami para maghusga doon hindi saklaw ng hindi kami nag-assess sa kanila, hindi kami nag-evaluate DOJ yun Okay. At mayroon silang naka-standby na arresting team. Pagka lumabas na ang arrest warrant ng ICC kay Bato de la Rosa, may naka-standby silang arresting team na makiki-coordinate sa mga law enforcement agencies. Kapag lumabas ang arrest warrant ng mga sa flood control, yung mga senador na involved sa anomalya sa flood control, mayroong naka-standby na arresting team. Kaya hindi totoo, hindi biro lang 'yon. Kung biro yung pagkakasabi niya, kumbaga, yung dating ay parang biro. Ang tinutukoy kasi diyan ni Ombudsman Boying Rimulya sa hindi nakakasubaybay nito, yung di ba nagkaroon ng ko sa Senado na naudlot yung kudeta, hindi natanggal si Soto. Tapos may programa sa DCRH si Marcoleta ay si Ombudsman Boying Rimulya. Tinanong siya, ano bang masasabi mo doon sa nabigong coup sa Senado na tatanggalin na sana si Senate President Soto? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mayroon nang naka-standby na arresting teams dyan. Yung mga senador na may mga anomalya dyan sa flood control at saka may mga warrant of arrest dyan, may naka-standby ng arresting teams dyan. O di syempre, pag na-aresto na yung mga yan, na-aresto na sila yung mga senador na may mga anomalya sa flood control, alam naman natin kung sinong tinutukoy dyan, sila Villanueva yan, ay mababawasan na ang mga senador. Kaya safe na si Senate President Soto. Kaya kumbaga, ganun yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying. Huwag kang mag-alala, safe ka na dyan, Senate President Soto. May naka-standby dyan na arresting teams. Kapag mayroong aarestuhin dyan, aarestuhin na yung mga senador na yan. O di syempre mababawasan nga naman. Sa iba, parang pabiro yung dating. Pero sabi ni Ombudsman Boying, hindi, totoo yun.
mayroon talagang arresting teams na naka-standby. Mayroon talaga. At kapag lumabas talaga yung mga arrest warrants, ay ICC man yan o korte o sandigan bayan, mayroon silang team sa ombudsman na mag-a-assist ng pag-implement ng mga arrest warrants na yan. O yun, ha? Kaya lalo naman, ito namang si Ombudsman Buying, lalo niya namang tinatakot yung mga senador niyan. Ha? Lalo niya namang tinatakot yan sila Bato de la Rosa. Nagtakot na takot nga si Bato de la Rosa, di lalong matatakot pa yan. Ay, nung pa namang kasagsagan ng kudeta, mayroong nagsasabi, si Attorney Jess Palses, sabi niya, ang tunog niya, ang monitor niya, nasa gilid-gilid lang si Bato de la Rosa nung kasagsagan ng kudeta sa Senado. Naghihintay lang si Bato na may nakuha ng bilang. Pag 12 na, siya yung pang 13, lalabas na siya. Kasi kailangan siya para makabuo ng 13. Ay kaya lang, hindi daw nakabuo ng 13 eh. Wala, hindi nakakuha ng 13. Hindi nakakuha ng 12. Bakit siya lalabas? Ha? Mayroong mga... Pero ang sabi ni Attorney Jess Palses, nakaantabay lang si Bato. Pero may nagsasabi rin, nakaantabay rin yung aaresto kay Bato. Oh, kaya dito sa sinabang ito ni Ombudsman Buying, mensahe ito kay Bato de la Rosa, wag kang magpapakita kasi baka biglang ilabas ang arrest warrant mo. Kaya sa tingin natin, lalo nitong magpapasiguro si Bato. Lalong magpapasiguro nito si Bato de la Rosa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung context nung sinasabi ni Ombudsman Buying na hindi biro yung sinabi niya. May pagkabiro yung tono, pero may totoo yun. May arresting teams ang ombudsman. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.